Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron ditong tanong ang ating kapatid. Ano ba 'tong pangalan niya? Busound TV. Ngayon ko lang nabasa 'tong pangalan niya. Okay. So, ito ang kanyang tanong. Ano po ba ang mga nakakawalang bisa sa wudu? Ibig sabihin, ano daw yung nakakasira sa wudu o ablusyon na kapag nakapag-wudu ka na at nangyari sa'yo ito ay uulit ka. Okay. Una, ang lahat ng lumalabas sa likuran natin at saka sa harapan. Ika nga, lahat ng lumalabas sa ari at saka sa puwit natin. Sa ari mo ang lumalabas yan ay ihi, similya, dugo, o anumang bagay na basta lumabas sa ari mo ay masisira po niya ang iyong wudu. Sa puwit naman, ganun din. Masisira ang iyong wudu kapag nakadumi ka, pag nakautot ka o may lumabas diyan na anumang bagay o dugo. So masisira niya ang iyong wudu. Okay, inshallah malinaw po 'yan. Dagdag kaalaman lang dito kapag nagduda ka kung may lumabas ba na hangin o kaya ay ano bang tawag diyan, utot. Nagdududa ka kung may nakautot ka ba o hindi. So ang original, hindi po kayo nakautot. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ang kasiguraduhan ay hindi po matatalo ng pagdududa po. Kasi sigurado po kayo na hindi po kayo nautot, nagdududa ka lang po kung nakautot ka. At dagdag kaalaman din po, ang utot po hindi po marumi. Kaya pag nautot po kayo, hindi niyo po kailangan hugasan ang inyong puwitan po o ang inyong suot po. Maliban kung may sumama, ibang usapan po 'yun. Ano pa yung nakakasira ng wudu? Nakakasira ng wudu yung pagtulog na mahimbing na bumagsak na po. Yung tulog na mahimbing na bumagsak na, ibig sabihin, nakatulog ka, nakahiga ka na, natulog ka nang nakasandig ka na. Pero kung natulog ka na nakaupo lang, halimbawa nakikinig ka ng lecture, nakikinig ka ng khutba, nakaupo ka lang, ay hindi po masisira ang inyong wudu kasi control mo pa kasi yung katawan mo. At ito po ay nangyari po sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung ipinagpaliban po niya yung sala ng Isya, ay hanggang sa nakatulog na po yung ilan sa mga sahaba sa masjid at ang ilan pa ay humihilik at hindi sila inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magwudu uli. Kasi ang tulog na yun ay hindi po malalim o hindi naman po sila bumagsak. Control pa naman nila ang kanilang sarili. Pang-apat na nakakasira ng wudu ay ang pagkawala ng malay. Okay? So pagkawala ng malay, halimbawa na-collapse ka o kaya ay nakainom ng alak o kaya ay na-amnesia. So ito po, pag nangyari sa iyo ito, masisira po ang inyong wudu. Pang-lima na nakakasira ng wudu ay ang pagkain ng karne ng camel. So lahat po ng pagkain hindi po nakakasira ng wudu maliban lang po sa karne ng camel. At kung nakakain ka ng haram, halimbawa hindi mo sinasadya, nakakain ka ng baboy, tapos hindi mo pala alam na baboy pala yung nakain mo, so hindi po masisira ang inyong wudu. Ang makakasira lang po ay karne ng camel. Ang sabaw ng karne ng camel, masisira ba wudu mo? Hindi po. Hindi po masisira ng sabaw ng karne ng camel ang inyong wudu kung sabaw lang niya. Ang makakasira lang po kung ano po yung karne lang po niya. Pang-anim na nakakasira ng wudu ay paghawak po ng ari na wala pong takip ang kamay mo. Skin to skin. Ika nga, itong kamay mo, nahawakan mo ng direkta po yung ari mo. Okay? Pero kung may takip naman yung kamay mo o may takip yung ari mo, kinamot mo yan, wala pong problema. Ang ilan sa mga scholar, sinama nila na nakakasira ng wudu yung paghawak sa puwitan, pero wala pong matibay na katibayan yun. Ang matibay lang po talaga ang dalil o katibayan ay kapag nahawakan niyo po ang inyong ari, ay masisira po ang inyong wudu. Nang direkta po, wala pong takip yung kamay o yung ari niyo po. Ngayon, kapag nahawakan ka ng babae, nahawakan ka ng asawa mo, hindi po masisira ang inyong wudu. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinusuklayan siya ng kanyang asawa sa masjid na siya po ay nasa loob ng masjid at habang nagsasalang propeta sallallahu alaihi wasallam, hinawakan niya si Aisha radhiyallahu anha at kumbaga pinaurong niya na konti para makapagsujud siya sa kanyang sala. Nangyari yung gabi habang siya ay nagsasala. So kung nakakasira ng wudu, di sana ang propeta sallallahu alaihi wasallam nagwudu na siya ulit nung mahawakan niya si Aisha habang siya po ay nagsasagawa po ng sala. Maliban dito mga kapatid,
ay yun lang po yung mga malinaw o matitibay po ang katibayan na nakakasira ng wudu ang mga nabanggit ko po. Opo, yung mga dugo po, lumabas na dugo po sa ilong, lumabas na dugo sa tainga, lumabas na dugo sa katawan natin, ay hindi po nakakasira ng wudu yan. O kaya ay nasagi ka ng aso, o natalsikan ka ng tai, o nataian ka ng butiki, o ano man na madumi na tumama sa katawan mo, o naihian mo yung suot, naihian ka ng hayop, hindi po masisira ang inyong wudu kasi hindi naman po nakakasira ng wudu na kayo po ay matalsikan po ng dumi. Ang gagawin lang po natin, kung ano po yung nakatalsik sa'yo na dumi, huhugasan lang po ninyo. Ganun lang po. Pero hindi po masisira ang inyong wudu. Kung nadumihan po o naihian po yung katawan ninyo, ang gagawin mo lang, hugasan mo lang yung kung saan yung naihian na yun o natalsikan at hindi po masisira ang inyong wudu. So yan lang po mga kapatid ang mga nakakasira ng wudu. So kapag hindi po nangyari sa iyo ang mga nabanggit ko na ito, ay hindi niyo na po kailangan magwudu sa tuwing papasok po yung sala. Sa tuwing papasok yung sala ay hindi niyo na po kailangan magwudu. Pero kung gusto mo magwudu kahit hindi pa po sira ang wudu mo, sunna po yun kasi ginawa din ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag gusto niya magsala kahit hindi pa sira ang wudu niya ay nagwudu pa rin siya uli. So yan lang po konting kaalaman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.